Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni David Licauco, parang yung emoji niya ay sign of relief at merong peace sign at yun yung sunset. At ito yung isa niyang picture. So, ayun, parang may tote bag siya sa gilid at saka yung kanyang shoe. At meron siyang beer. So, kanino kaya yung tote bag na yun, no? Grabe. At yan na nga yung sunset. At sa Balesin Island pala to, guys. Yung kanyang post. Ito. Kung makikita nyo, sinuot niya pa yung tote bag. So, kanino kaya yung tote bag na yun? At sino yung nagpipicture sa kanya, diba? Ayan na nga, sa Balesin. Ayan si David. At ito nga picture na to, ang nag-reveal ng kanyang location. Actually, yung ate Ila niya ay may video or picture yata noong January dyan. At yun na nga, merong racket ng badminton. At ito yung mukhang ito yung ginamit nilang golf cart ng kanyang kasama. At yun nga ay sa Toscana Village sa Pulilio, Quezon. Sa may Balesin yan, guys. So, ewan ko, pero parang hindi naman si Barbie yung kasama niya. Kasi nga yung minarkahan ng heart ni Tita Amy ay Coron, Palawan or El Nido. At hindi nga Balesin. Tapos sabi nila throwback pics raw yun. Parang hindi naman kasi ang nipis ng book ni David dito. Tapos ito naman, iba yung kulay ng tennis racket na ginamit ni David. So, sino kaya kasama niya, no? At next nga, in-IG story nga ito ni James Licauco, Dior. So, medyo kamukha to nung suot ni Barbie sa South Korea at yung suot ni David dati sa Pulang Araw. At ito nga, another Instagram story by James Licauco. Yan, napaka-cute. And this one is an Instagram story from Tito Jack, the family that gyms together. Si James yung kasama niya, guys, at mukhang wala namang picture yung family niya sa Balesin Island, so maybe si David lang napunta doon. At next naman ang Instagram story ni Tito Jack, hirap pagbawalan ang matanda. So mukhang kumain sila ng street food ni Tita Eden. So I'm not sure kung Bicol to or Manila. So yun nga, first time nga nag-face mask ni David pag nasa labas. Hindi na nagpe-face mask yan. And another Instagram story by Tito Jack, Street Food Experience Day. Ayan na nga si James kung kumakain ng balot at si Mr. Kim at saka si Ila na binivideo ito. At ito nga Instagram story ni Tito Jack last stop. Mukhang nagbisita iglesia pala sila. So maybe sa Manila to. Ayun, ginugol ko siya at sa BGC pala to, guys. Itong may violet na ano na to. Na cross. And next ay nag-tweet nga si Raj na noong Valentine's Day si David ang hinahanap. Ngayong mahal na araw, nasaan ka ba, Barbie? Sa May 1 kaya, sa araw ng magagawa, baka si Sir Nathan or si Jana, pwede rin si Kenzie ang missing action. Hehe. Actually, oo, totoo to, guys. After nga mag-post ng mapa ni Tita Amy, tapos hinart niya yung Coron, wala na siyang pinost noon. Wala rin pinost si Barbie. So parang social media blackout sila Barbie. So nagtataka rin kami ba't hindi siya nag-post. Kung siya yung kasama ni David sa Balesin, bakit Coron yung hinart ni Tita Amy? At saka bakit si David kasi nag-post na nung pang-alis siya ng flight nung 14. So nauna na siya do sa Balesin, 14 to 17 siya kung hindi kasama yung day na to. At nakauwi na siya. Kaya nga siya nag-dump, photo dump kasi nga nakauwi na siya ng Manila. Si Tita Amy naman nag-post ng map nung 15 na. So one day na dun si David sa Balesin. So kung si Barbie yung kasama niya doon, bakit nagpauna ng one day si David? At saka bakit umuwi na ngayon si David, si Barbie wala pa ring post? Actually tataka rin kami, hanggang ngayon hindi pa nag-RIP Nora Honor si Barbie Fortes, samantala nakasama niya si Miss Nora Honor sa Tuos, di ba? Napaka-imposibleng hindi mag-RIP Nora Honor si Barbie, lalos na nakasama niya. Tsaka idol niya rin si Miss Nora Honor, di ba? At next nga ay FB post ni David, yung movie that I was talking about is showing tomorrow, by the way. At next naman ay post ni Jisreel Ellie sa TikTok in exclusive interview with David Licauco. Let's watch this. Hey, what's up mga kamag-anak at mga kapuso natin dyan? I'm with the one and only pambansang Ginoo, David Licauco. Hello. Hello. Thank you for coming here. Of course, since
Maria Clara days. I'm hearing that. Full support talaga. First of all, congratulations. Kakaiba to. I watched the trailer and it looks fun. So I'm curious, anong klaseng character ba yung ipoportray mo dito, David, sa Samahan ng Mga Makasalanan? Si Reverend Sam is someone who is very objective oriented, which is, let's say, he just wants to help people, bring them to good light. Coming into a city na medyo maraming makasalanan, actually maraming may kasalanan, he had no expectations. And seeing all those people na may mga kasalanan nga, syempre, that's due to him. May mga lumalandi sa kanya, nakikita siya nagnanakaw. So, I just tried my best to bring them again to good light. Medyo naging usap-usapan. Parang the main theme is about people who have sins, and then the Holy Week is coming. They say na it's kind of controversial. So for you, ano yung masasabi mo sa mga naka-interpret ng ganito dito sa movie? Because I believe that everybody commits sins, especially when we were younger, and that's okay. It's a feel-good movie. Just for like people to understand a sin before does not define who you are now, and that you can change. Everybody, please watch Samahan ng Mga Makasalanan, April 19 in cinemas nationwide. Sama-sama tayo. Lahat naman tayo makasalanan. At next naman ay may pa-blind item yung ex-Carlock Tigbak na account sa Twitter. Sabi niya, a popular love team is going on vacation together, and no. It's not a fan service or part of any promotion. This is a privately planned getaway just for the two of them. So sabi nga ni RBCS, baka sila na to kasi nasa getaway na si David. So ito na, konting tulak pa, confirm na to. So isang tall boy at saka isang small girl. So ang yung mga comments dito sabi either Don Bell or Kim Pao. Tapos may mga Barda fans din na nag-hope na Barda to. So blind item lang naman siya, guys. Hopefully. Kasama ko nga si Barbie Fortesa sa pagtakbo ngayong takbo babae. Ay na, very cute Miss Barbie Fortesa for takbo babae in UP. Next. At next nga nakita ko sa TikTok, guys. Let's watch this. So ayun nga raw, nung bago pa raw dumating si Barbie, si David ay tahimik lang sa solo sa isang sulok, walang imik, walang kibonan, chat lang, the usual David. At yan yung pagdating ni Barbie. At nung dumating si Barbie sa venue, ayun, boom, nagbago ang lahat, biglang ngiti. Parang di naman masyadong umiti. Biglang nakautingin, pasulyap-sulyap, biglang saya. Parang di rin masyadong masaya. Charot. At yan na nga, si Miss Barbie. Buti pa si Barbie, masaya-masaya, kitang-kita sa mukha. Ayan. Para bang sa wakas andito ka na. Ayan, dyan pa lang siya tumawa talaga. At ito masaya siya talaga. Pero yung kanina parang hindi naman masyado. Ang biglang hug, sabay pa cute. At that smile is someone's happy she's there. It's not just charm, it's the way of hiding how much he actually cares. Naku, sana lang talaga, David, si Barbie talaga yung kasama mo sa balesin, no? Kasi kung iba, naku, ewan ko sa'yo. Alright guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!